dahil sa iyong pananampalataya kung kaya't ikaw ay nakatayo sa bato ngayon. Ngunit ano sa isay ng iyong pananampalataya kung kung hindi ka naman sumusunod sa aking salita at ang sinusunod mo ay iyong sarili, alauna ng iyong pananampalataya na nakatayo sa bato ay mawawala. Huwag nawang mangyari na pinupuri ninyo ako sa inyong bibig, ngunit malayo ang inyong puso. Suriin ninyo ang inyong pananampalataya kung tunay. Amen. Good morning mga kapatid. Suriin ang ating pananampalataya kung tunay. Para saan ang pananampalataya kung hindi ka naman sumusunod? Yun ang message ng dalawang prophet. Yan din ang message natin ng Panginoon sa atin. Bakit pa tayo binubuhay ng Diyos? Binibigyan ng chance yung iba na makapaghanda ng maging tunay na pananampalataya. Yung pananampalatayang gumagawa, yung sumusunod sa lahat ng kautusan ng Panginoong Hesus. Bakit nagbigay ng utos ang Diyos? Bakit nag-uutos ang Panginoong Hesus? Ano reason? Para malaman kung sino umiibig sa Kanya. Sabi ng Panginoong Hesus ang umiibig sa akin, sumusunod sa lahat ng aking mga inuutos. Ang tanong doon ganito ngayon sumusunod ka ba sa lahat ng ipinag-uutos ng Panginoong Hesus? Ibig sabihin, may pananampalataya ka. So, i-maintain mo yun. Sanayin mo ang sarili mo sa kabanalan. O pinababayaan mo pa pagsamba. Utos yan Huwag nating pababayaan ang pagsasama-sama ang pananambahan pagkat nalalapit na ang araw ng Panginoon na nagiging ugali na ng iba na laging sumasamba. Madali nang naman matiyak sa sarili mong ligtas ka Hindi ka umaalis sa Ebanghelyo, lagi kang sumusunod sa kautusan ni Kristo. Pag ikaw ba tumatanggap ng pera, nag-iikapot handog ka ba? O nagnanakaw ka pa rin? Kasi yan dalawang dekreto ng apostol na yan. Pag yan ang nasusunod mo, tiyak rapture ka na Bakit? Kasi naluluwalhati ang Diyos At napagpapala ka. Kasi tinan mo paano ka sasamba kung masama ka? Paano ka sasamba sa Diyos kung magnanakaw ka? Anong pag-aalay ng pagsamba gagawin mo? Sabi sa Proverbs 15:8, karumal-dumal sa Diyos yung nagsasamba ng masama. Yung ikaw ay masama, nag-aalay ka, abomination to the Lord you. Yung tunay lang na tinatanggap ng Diyos na pagsamba, yung malinis. So, no worship, no rain. Hindi ka naman bubusan ng pagpapala nang hindi ka sumamba. Hindi ka naman makakasamba sa Diyos kung magnanakaw ka. So, yung dekreto na yun, napakatindi, tsaka yung baptismo sa tubig. Kasi yung water baptism, yun ay nagpapublic, pagpapakita ng pananampalataya. Napayag ka ng sumunod sa Panginoong Hesus, patay na yung dati ang pagkakatao mo, buhay ka na sa bagong pagkatao. Ano ba ang pinaka-importante sa atin? Suriin mo sarili mo, ano ang pinaka-importante sa atin? Ang pinaka-importante sa atin, yung hindi nawawala, yung hindi namamatay. Ano yun? Espiritu at kaluluwa. O paano maliligtas ang espiritu at kaluluwa? Hindi mo naman maililigtas sa sarili mo. So, ang Panginoong Hesus magliligtas. So, kailangan ma-born again ka. Born of the Spirit. Kailangan yung ama mo maging ama ng mga espiritu, ang Diyos Ama. So, kailangan ma-reborn ka, born again. Sapagkat nung ipanganak tayo, masama tayo Mula nung mag-aisip tayo, puro masama tayong ginagawa. We are the sons of wrath. Anak tayo ng pagsuway. Masuwayin tayo sa kalooban ng Diyos, walang sumusunod kahit isa. So, nang ikaw magalingin ng Diyos na tawagin ka, binigyan ka ng kaunawaan para magsisit manampalataya, ibinigay sa iyo Espiritu Santo para turuan ka, para gabayan ka ng gagawin mo. Ngayon, naintindihan mo na gagawin mo. So, anak ka na ngayon ng Diyos. Ba't sinusuway mo pa intentionally? So, hindi ka umiibig kay Kristo. Para mapatunayan mong maliligtas ka, iniibig mo si Kristo. At ang pag-ibig kay Kristo, pagsunod sa lahat ng kautusan ni Kristo. So, wala kang lalabagin. Magsusumikap ka, magpapagal ka, magtitiyaga ka. Yan ang message sa atin ng Panginoon. What have you done while you are in the body? Ano ang ginagawa mo na ikaw ay buhay pa? Yung espiritu at kaluluwa mo, nasa katawan mo pa. Kasi pag pinatay yung katawan na yan, o saan pupunta espiritu at kaluluwa mo? Magtatahimik na muna yan, tapos magkakaroon ng resurrection. Kung kasama ka sa first resurrection o second resurrection. So habang nasa katawan pa tayo, may inuutos sa Diyos Ecclesiastes 12:13.
Fear the Lord and obey all His commandments, for this is the whole duty of man. Ang katungkulan ng tao, tayo, kaya binubuhay pa, matakot sa Diyos at sumunod sa lahat ng kautusan ni Kristo. Obedience is blessings. Tandaan nyo, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, puro kasaganaan ng pagpapala. Disobedience is judgment. Hahatulan ka ng Diyos. At kapag hinatulan ka ng Diyos, ano pa mangyayari sa iyo? Ang Diyos lang ang tagapagligtas. Hindi mo naman maililigtas ang sarili mo. Sana kung pwede natin iligtas ang sarili natin, di ba? May mga taong ganyan naniniwala sila sa sarili nila. Na kapag sila mabait, mabuti sila, wala namang ginagawang masama, ligtas sila. Kaso may kabaitan ng Diyos na gustong hanapin sa atin Yung kabaitan niya. Yung kaisipan niya. Yung karakter niya. Yung kalooban niya ang kailangan gawin natin. Kasi nilikha ka lang Ba't ka magiging Diyos sa sarili mo? Nilikha ka nga So sasamba ka sa manlilikha. Huwag ka tutulad kay Lucifer na inari niya sarili niyang Diyos. At tinuturuan pa ang mga unbeliever na maging Diyos ng sarili. God of your life. So kaya kailangan ma-reborn, ma-born again Pag na-born again ka na, so ikaw ay pag-aari ka na ng Diyos ngayon. Hindi mo na pag-aari ang sarili mo. So lahat ng kalooban ng Diyos, susundin mo. Ngayon, kung ayaw mo naman sumunod sa kalooban ng Diyos, di huwag kang mag-Kristiyano, huwag kang mananampalataya. What's the use? Sabi ng message Para saan yung pananampalataya nyo? Hindi naman kayo sumusunod sa kalooban ko. Tinatawag nyo kong Panginoon, Panginoon, hindi naman kayo sumusunod sa utos ko. What's the use? So, pag ikaw sumampalataya, kaya buhay pa tayo ngayon, binibigyan pa ng chance yung iba na maging concentrated ka na talaga sa pananampalataya, committed ka na, sanctified ka talaga. Na sa ganun, mag-glorified ka. Anong gusto mo? Small time ka ba? Ang gusto mo lang pera sa mundo? Napaka-small time mo. Big time tayo. Yung forever and ever, buhay na walang hanggan. Dahil yun ang pagpapala. Ang tunay na pagpapala ay yung maligtas ang kaluluwa mo. Para saan yan lahat ng bagay na yan? Isinilang ka nga, wala kang pera Mamamatay ka rin, walang pera. So what's the use lahat niyan? To glorify God. Kaya may perang binibigay ang Diyos sa atin para malaman mo sino mahal mo. Yung ba pera mo o ako? Si Moses, tandaan nyo, anak ng pero, susunod na presidente emperador pa. Pero pinili ni Moses na magkadustaan ni Kristo. Kasi ang tinitignan niya yung gantimpala. Basahin natin yun, Hebrews 11:25. Ito yung sample si Moses Katulad din ng Panginoong Hesus Hinubad ng Panginoong Hesus ang pagka-Diyos niya, sumakay siya sa isang katawan ng pagkaalipin, nagpakumbaba siya hanggang kamatayan. Ganon din si Moses. Ilustrasyon to ng Panginoong Hesus deliverer din. Babasahin ko sa inyo Umpisahan natin sa 24. Hebrews 11:24. Sa pananampalataya, nang lumaki na si Moses, tumangging siyang tawaging anak ng anak na babae ng Paraon. Tinanggihan niya ang prestigious name ng pagiging prinsipe. Tinanggihan niya ang kayamanan ng Ehipto, ang lahat ng vices dito, tinanggihan niya. Tinanggihan niya yung pagiging anak niya ng Paraon. Tinanggihan niya yung datihan niyang pagkatao. Ang pinili niya, isang bagong pagkatao. Na pinili pa ang siya'y tampalasin, na kasama ng bayan ng Diyos, kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. For the meantime lang yan Naranasan nyo na naman ng maraming pera, di ba? For the meantime lang yan Konting ligaya lang ibinibigay niya. Ang kunin nyo, yung walang humpay na kasiyahan, yung eternal na buhay, yung kaligtasan ng kaluluwa. Bakit mas mahal mo pa yung pera mo? Mas mahal ni Judas yung 30 pirasong pila kaysa kay Kristo. Kung mahal sana ni Judas si Kristo, hindi niya sana binenta. Ba't ibinenta? So, mas mahal ni Judas yung pera kaysa kay Kristo. Ang tanong ganito, sino mas mahal mo? Si Kristo o ang pera mo? You cannot serve two master Pag ikaw hindi na pagkatiwalaan sa kote, hindi ka rin mapagkakatiwalaan sa marami. Tuloy muna natin ito kay Moses na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. So saan ka ba nakatingin? Doon sa everlasting life ba? O dito sa pansamantalang buhay sa lupa? Kasi ikaw ang pipili
Ikaw ang magdidesisyon sa buhay mo. Ano ba gusto mo? Anak ka ba ng Diyos o anak ng demonyo? Dati anak tayo ng demonyo. Hindi lahat anak ng Diyos. Mali yung yung kumanta sa Papa na we are all children of God. Sino yung singer na yun? Mali! We are not all children of God. Merong anak ng demonyo at tayo nung araw. Anak tayo ng pagsuway. Ngayon na tayo binigyan ng pagkakataong maging anak ng Diyos. Yung pagsampalataya kay Kristo, otoridad lang na ibinibigay na maging anak ka ng Diyos. O di anak ka na ng Diyos ngayon. Magpapatuloy ka bang anak ng Diyos katulad ni Kristo hanggang kamatayan? Hanggang sa mag-glorify? O bibigay ka? Magsasawa ka, ayaw mo na. Kasi ganyan ang nangyayari sa Kristyanismo. Umaayaw na sa pananampalataya. Tumatalikod sa huling panahon, sabi sa 1 Timothy 4:1. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa panghuling panahon, last days na ngayon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at mga aral ng demonyo. Aalis na sila sa Bible. Hindi na sila mananampalataya sa nakasulat sa Biblia. Tayo hindi. Mamamatay tayo, mabubuhay tayo kay Kristo. At ang buhay na ikabubuhay mo, bago. Ibig sabihin, susunod ka na sa Word of God. Hindi na luma. Tinakwil mo na ba talaga? Kaya sabi ko sa anak ko si Daniel, ikaw nagpabastismo ka sa tubig. Handa mo na bang itakwil yung dati mong pagkatao? Bagong nilalang ka. Susunod ka sa lahat ng gusto ng Diyos. Pag nagkapera ka, mag-iigal po tandog ka sa akin. Every Sunday, mag-worship ka. Mabubuhay ka sa Word of God. Kaya mo ba? O, Daddy, kaya ko. O, di sige, magpabautismo ka. Kaya nabautismo, sabi niya sa Daddy, ang sarap pala nung mabautismo sa tubig. Kaya ko, hindi yun ang nagpasarap sa iyo eh. Ang nagpasarap sa iyo, naka-release yung faith mo. Kaya masaya ka. Kasi nakapanampalataya ka na. Kasi okay na eh. O ngayon, susunod ka ba sa lahat ng kautusan? Nag-aayos siya ng mga wine natin. Tsaka yung tinapay. Sabi ko, yan ang paglilingkod mo sa Diyos. Handa ka ba? Yan ang ministry mo. Every Sunday, maghahanda ka na sa breaking of the... Daddy. Ay ko, iniibig mo nga si Kristo. Dahil sumusunod ka sa utos eh. Kasi para malaman mo, ang isang tao sumusunod sa iyo, bigyan mo ng utos. Pag hindi sumunod, hindi ka mahal. Kapag ikaw na magulang, inuutosan ng anak mo, hindi sumunod, hindi ka mahal niyan. Kasi kung mahal ka niya, susunod siya. Ba't di sumusunod? Mahal niya ang kanyang sarili. Ang dami tinamaan, parang nagkaingay ah. Kasi tiyakin mo sa sarili mo, mahal mo tatay mo, nanay mo. Pag inutusan ka niya, susunod ka. Dahil yun ang ginawa ni Kristo eh. Napatunayan ng Panginoon, anak talaga siya ng Ama. Bakit? Sinunod niya lahat ng utos ng Ama. Hanggang sa, sa Golgotha. Hanggang sa Valley of the Skull. Hanggang dun sa pagkakapako sa hanggang kamatayan. Tayo ba hanggang kamatayan? Ang mga magulang na, kaya tayo masuwayin sa magulang nung araw. Alam niyo ba kung bakit? Yung nanay at tatay natin masuwayin din sa Diyos. Ngayon, Kristiyano ka na. Masuwayin pa rin ba ang anak mo? Pag may masuwayin pa dyan, anak ng diablo yan. Kaya sabi ng Diyos, aalisin na yung memorya eh. Pagdating ng rapture, pagdating ng beginning of new heaven and new earth, gagawa ng bagong langit, bagong lupa, yung dating nakaraan, wala na. Makakalimutan na. Kasi kung ibabalik pa yun, maalala mo yung anak mo eh. Limbawa, may anak kang salbahe, ayaw manampalataya, ayaw sumunod. Di kilala mo pa yan na di kada ka mo pupunta ka, iiyak ka. Sa langit, wala nang iiyak eh. Puro kaligayahan dun. Kaya inalis ng Diyos yung nakaraan. Wala ka matatanda kung ng anak mo yan, naging asawa mo ba yan? Naging mo ba? Naging apo, wala na. Kasi pupunta sa internet, di lagi ka malungkot. Ayaw ng Diyos na lang malungkot. Malungkot na tayo dito sa lupa dahil persecuted eh. Nagtitiis ka, tapos pagdating pa sa langit, malungkot? Hindi na. Aalis na yung nakaraan, sabi sa Isaiah 57:16. Aalisin na lahat ang nakaraan. Hindi na maaalala pa. So habang nabubuhay pa tayo mga kapatid, tayo ba'y sumusunod sa Diyos? Gino-glorify ba natin ang Diyos sa ating katawan? Sabi ng 2 Corinthians 5:10. Sapagkat tayong lahat
ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, mabuti o masama. Ano ba yung masama? Yung gawa ng laman. Ano ba yung mabuti? Ang salita ng Diyos, ang gawa ng Espiritu Santo. Ang salita ko, Espiritu at buhay. Mabubuhay ka sa Espiritu, sa Word of God. Pag nabuhay ka pa sa laman mo, hahatulan ka. Kasi lalabanan ng gawa ng laman, sabi, supilin ninyo, sabi sa Romans 6, supilin nyo ang gawa ng laman at gagawin nyo gawa ng Espiritu Santo. So, paano masusupil yan? Pananampalataya. Maniniwala kang bago kang nilalang, wala na yung dati mo, kasama nakapako sa krus. Bago kang nilalang, born again ka. At may Espiritu Santo sa'yo, maniniwala ka. May Holy Spirit sa'yo na nagpapabanal sa'yo. Binibigyan ka ng pagnanasa at paggawa, kaya ka nakakasunod. So, hindi ikaw yun, biyaya yun. Biyaya ng Espiritu Santo. So, suriin natin ang sarili natin. Tayo ba'y masunurin? Tingnan nyo, simple-simple sa pera. Sabi sa Luke 16, may sinasabi doon sa pera. Kasi alam mo, dito nahuhulog ang marami kasi si Apostol Judas, talaga nahulog sa pera. Luke 16. Kasi dyan mo makikilala tao sa pera. Sa pera. Kahit magkakapatid, magulang, nakikilala tao sa pera. When money speaks, everybody listen. Kaya doon mo malalaman sa pera kung ikaw totoo na o hindi. Pag ikaw magnanakaw ka pa rin, ibig sabihin ayaw mo ibigay yung bulsa mo Ayaw mo ipaagaw sa Diyos. Ano gagawin ng Diyos sa'yo? Ibubulsa ka kasama ni Satanas. Alam nga naman, dali ka sa langit, magnanakaw ka Kaya nga pipili ka, ako ba'y magiging bago o luma? Ako ba'y susunod o hindi? Mananampalataya ba ako o hindi? Nasa yung decision yan. Bahala kayo sa buhay nyo. Wala kaming pakialam ng Diyos sa inyo. Kung ayaw nyo, di huwag nyo. Wala Kasi kapag umayaw ka, Diyos pa rin siya Pag umayaw kayo, anak pa rin ako ng Diyos Ano makaka-epekto sa akin pag hindi kayo sumunod? Pero sa lahat ng matatapat, alam nyo, magpapatotoo ko sa inyo, lahat ng tapat sa iglesia ng Palatio na laging sumusuporta sa akin, masagana buhay. Pero yung inaapi ako, tignan nyo, pag may nagaganap sa inyong masama, naapi nyo ko sa isang banda, hindi nyo alam. Kasi huwag mong gagalawin, do not touch the anointed of the Lord. Napakahalaga ng mga pastor sa mata ng Diyos. Kasi isinugo yan Pag tininggi mo yan, siya tinitinggi mo, authority yan rebellion yan. Ito sabi sa Luke 16:10 ang mapagtapat sa kakaunti, mapagtapat din naman sa marami. Ang nangyayari ganito Kapag ikaw, halimbawa, tumanggap ng 1,000, madaling i-tithe yun Kung yung offering mo din, 100, di 200, tayo sa offering. Gawin natin 1,000,000. O di mag-tithe ka na ng 200,000 nun. Kasi 100 yung tithes mo, 100 yung offering mo. Ano kaya yung ibigay mo ko kaya? O sasabihin mo, Lord, tsaka na. Patawarin mo muna. Ito, simple-simple rin. Anong date ngayon? 5. Plus 7 ay di 12. O di bitin sa sweldo ng akise. Plus 7, di 19. Di sobra naman sa akise. Ito ngayon ang tanong Ikaw ba'y totoo? Sumuweldo ka, tumanggap ka ng pera, di iikap mo. Ikaw ba'y mag-iikap po sa 19? Itatago mo ba yung pera para pagdating ng 19? O a-absent ka na lang sa 19? Para hindi na makakita ng pastor at sasabihin mo sa Lord, sorry nagalaw mo O di hindi ka tapat, si Judas ka. O paano ka pupunta sa langit? Magnanakaw ka pa. Tapos pag yung medyo tinatamad ka, ayaw mo sumamba. Huwag mo malilimutan ng pagsamba ba't nilimot mo? So hindi ka sumasampalataya. Hahatulan ka na Diyos sa ginawa mo nung nasa katawan ka pa. Kaya nga, binibigyan tayo ng chance Itong chance na binibigay, huwag mong baliwalain. Sabi sa Romans 2. Pero tutuloy ko muna ito Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Simple-simple. Nagnakaw ka ng 20 pesos. Nagnakaw ka ng 2 milyon. Ano tawag doon? Pag nanakaw. Pag nagnakaw ka, nagalaya lang yung penalty. Mabigat yung penalty. Nung mas malaking ninakaw kaysa sa mali. Pero magnanakaw ka pa rin. May penalty ka pa rin. Sa impyerno naman, may magaang ba doon? Meron bang magaang doon? Uuudin yung katawan mo? Yung katawan mo yan, hindi papalitan Pag napunta ka sa impyerno, yung katawan mo na yan din yun, uuudin yun Kasi yung glorified body, hindi pwedeng mauud yun.
Ano uod nilalagay mo dahil glorified yun? Tapos, meron tinatawag na brimstone. Yun yung fuel ng apoy sa impyerno. Walang hanggang apoy yun na merong fuel, brimstone and sulfur. Katulad nung ginamit doon sa 911, thermite, sulfur. Yung kaya nung tamaan ng eroplano yung building, na-trigger, na-activate yung mga thermite, sulfur doon, bumaksak yung Twin Tower. Meron sulfur, matindi sulfur. Sa impyerno, sulfur dun eh. Napakatindi kasi ng sulfur. Napakabilis mag-init niyan at napakabilis magbaga. At tumatagal na matagal, everlasting fire ang sulfur. Kaya nung nandun, ilang linggo na may nagsisilab pa doon sa 911 na building eh. So, umalis tayo dyan sa history. Punta tayo sa Bible. Kung kayo ngay di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, yung pera na yan, naging masama. Bakit? Kung masama ang tao. Hindi masama ang pera. Ang masama, yung tao may dala ng pera. Kung niluwalhati mo ang Diyos doon sa pera, di mabuti yung kayamanan na yun, winaldas mo sa sarili mo, masamang kayamanan yun. Kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa pera, paano ibibigay sa iyo yung made of gold na bahay mo doon sa langit? Yung lahat ng nandun, made of gold. Yung karsada, made of gold. Yung bahay mo, made of gold. Paano ka papupuntahin doon? Baka paglalagariin mo nandun at iuwi mo doon, ibenta mo. Hindi ka pwede doon sa langit. Kaya dito pala sa langit, sa lupa, ibinubukod na yung mga Diyos at tunay na Kristiyano. Malalaman mo pag materialistic ka pa eh. Hindi ka mag-iika po. Si Judas ka. Yung gospel ni Judas ang paniniwalaan mo, na si Judas ang mabait. May gospel ni Judas, ano? Siya yung mabait, si Kristo masama. At kung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo magbibigay sa inyong sarili? Kung binibigyan ka ng Diyos ng lakas, ng tatag ng katawan, paghahanap buhay, matalinong isip, sumusweldo ka, ipinagkatiwala sa iyo yan. Paano magluluwalhatiin ng Diyos dyan? Ikapot handog para mawala sa sumpa. Pag nawala ka sa sumpa, masagana ang buhay. Pero pag ikaw magnanakaw, nako, 5-6 yan. 5-6. Alam niyo ba yung 5-6? Yung sa Bombay, meron 5-6 sa Bible. Ganito ang mangyayari sa inyo. Babasahin ko ha. Ikaw ba'y kumikilo sa sarili mong karunungan? Ikaw ba'y nandun pa sa sarili mong idea? Sarili mong galing? Sarili mong katalinuhan, kabahitan? Nako, 5-6 ka dyan. Hagay 1:5-6. Ito ang mangyayari, babasahin ko sa inyo ha. Gayon may ganito, ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, gunitain nyo ang inyong lakad, suriin nyo ang inyong sarili, ang inyong pananampalataya. Gunitain nyo yung lakad nyo, ano ginagawa mo ba? Kayo'y naghahasik ng marami at nagsisiani ng kaunti. Kayo'y nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkakaroon ng kabusugan. Kayo'y nagsisiinom, ngunit hindi kayo napapatirahang uhaw. Kayo'y nananamit, ngunit walang maiinit. At siya kumikita ng pinag-arawan, ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may butas. Bakit? Bakit may butas yung supot? May sumpa ay ayaw mong ibigay yung ikapot handog sa Diyos. Lumalakad sa sarili mo kagustuhan. Sasabihin ba ng Diyos yun o masinungalingan? Ang nagsabi, ang Diyos eh. Sumasampalataya ka ba sa salita ng Diyos? O sa sarili mong kaisipan? Sa sarili mong lakad? Gunitain nyo yung lakad nyo. Baka mamaya, akala mo nakatayo ka, nakabalabag ka pala. Akala mo rapture ka, sa impyerno ka pala. Bakit? Ayaw mo sundin ang word of God eh. Binubuhay pa tayo ng Diyos ngayon para bigyan ng pagkakataong magsisi, magbago ng pag-iisip, makasunod sa Diyos. Pag hindi, kapootan, sabi sa Romans 2. Basahin natin, ha? Bakit tayo pinupukpok ng ganito ng Diyos? Eh, malapit na rapture eh. Kung alam niyo yung blood moons o yung tetrads, magpapakita ng signs ng Diyos bago dumating ang Panginoong Yesus. Magkakaroon ng solar eclipse, 1 at 4 na lunar eclipse. Pag nakikita nyo na yung tetrads na yon, at hand na, at the door na, bababa na ang Panginoon. Eh, every 500 years lang nagaganap yun.
ay nagaganap na ngayon. Noong 1492, naganap yun. Plus 500 years, 1948, 1960. At ngayon, may magaganap ulit, October of 2015. Yun ng signs na bababa na Panginoon Jesus. Ang susunod na tetras, another 500. So this is the last generation. Ano ibig sabihin nun? Wala na susunod na generation. Ito na. Lahat ng mga saysay, mapulpil na, in this generation ay ano ka? Ano ginawa mo nung nasa katawan ka pa? Naganda ka ba ng pagliligtas ng kaluluwa mo? Mahal mo ba ang kaluluwa at espiritu mo o baliwala sa iyo? Mas mahal mo yung pera mo? Maililigtas ka ba ni Ninoy Aquino? O ni George Washington? O ni Madison? O kung sino-sino maililigtas ka ba niya? Si Skoda, maililigtas ka ba niya? Eh ba't minamahal mo? Itakwil mo yan. Huwag mo mahali, gamitin mo lang sila. Use them to the glory of God. Romans 2. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Napakabuti ng Diyos sa atin. Alam niyo ba, remnants tayo? Labi lang tayo, ha? Kumbaga sa gatas, latak tayo. Latak lang tong LCJ Ministry Palatio. Eh, itong latak na to dadaan sa apoy. Pababanalin. Matira, matibay. Sino sa inyo yung totoo? So, sabihin mo sa sarili mo, totoo ka. Di sundin mo yung utos, totoo ka. Madali lang naman ang utos, sabi ni Kristo. Madali, sundin nyo lang. Ako bahala. Package deal eh. I am the author and the finisher of your faith. Magdesisyon ka lang, susunod ka. Ako na bahala. Eh, ba't ayaw magdesisyon ng iba? Hinahamak mo ba ang kabutihan ng Diyos? Dadapwat ayon sa iyong katigasan at sa iyong pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng poot sa kaarawan ng kapuotan at paghahayag ng tapat na paghuhukom ng Diyos. Hindi pwedeng humatol ang Diyos nang walang ebidensya. May ebidensya. Nabuhay ka sa datihan mong pagkakatao, naging Kristiyano ka eh. Tapos tawag ka ng tawag ng Panginoon, hindi ko naman sinusunod ang utos ko, tampalasan ka, hindi kita kilala. Kasi yung tunay na anak ng Diyos, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya mayroon pang time may pag-asa pa tayo. Na siya ang magbibigay sa bawat tao, ayon sa kanyang mga gawa. Sa mga nagsipagtiyaga sa mabubuting gawa. Tingnan mo sarili mo, nagtiyaga ka ba? Ang iniisip mo ba, luwalhatiin ng Diyos? Kahit wala akong pera, maluwalhati ko lang ng Diyos. Kaya nyo ba yun? O kailangan may pera ka? Kasi ako nung bata, na-training ako ng maraming pera eh. Baliwala sa akin ang pera. Lalo na nung naging Kristiyano ko, lalong baliwala pera. Aanin ko yan. Naranasan ko nga yan. Oh. Walang takwenta lahat ng bisyo. Pag marami kang pera, alam nyo, hindi ka matutulog. Hindi ako natutulog hanggang hindi ako makapunta sa sugalan, sa kabaret, sa mga kung saan-saan dyan, mga floor show. Doon sa Manila Zoo, marami dyan sa GOP. Hindi ka matutulog ng pera mo. Kailangan iinom mo, idurog mo, isugal mo, ibababae mo. Wala, magkakasakit ka pag marami kang pera. Natutunan ko rin ang walang pera. Nung maging Kristiyano kami. Talaga natutunan ko rin. Sabi ni Pablo, natutunan ko lahat ng bagay. Sa kapusuan, sa gusto. But in whatsoever state I am, therewith to be content. Bakit? Ligtas ka eh. Sa langit ka pupunta, what's the use ng lahat man yan? Iiwan lang lahat yan eh. Eh pag yung kaluluwa mo ang nawala, ang espiritu mo nawala na lahat. So ano ang pinaka-importante? Kaligtasan ng kaluluwa. So doon tayo mag-focus big time. Huwag kang small time, big time. Itodo mo. Alam mo na ang faith eh. Ba't ayaw mong itodo? Bakit nananatili kang lukewarm? Isusuka ka ng Diyos, buti nga nasa iglesia ka pa. Hindi ka pa sinusuka. Pag nawala ka na sa palati, ibig sabihin, tinatamad ka na. Hindi ka na binibigyan ng pagnanasa at paggawa. Pero habang gusto mo pang sumamba, gusto mo pang mag-ikato, gusto mo pang luwala, gusto mo magpakabanal, may Holy Spirit pa sa iyo. Pero pag wala ka ng gana, wala na. Pag hindi ka nasanay sa kabanalan, sino magsasanay sa iyo? Parang ganito yan eh. Sanay kang gumising ng alas 10. Pag ginising ka ng alas 4, galit ka, inaanto ka. Pero pag sanay ka ng alas 4, kahit di ka gisingin, gising ka na. Ganon din ang pananampalataya. Pag sanay ka sumampalataya, sanay ka magpakabanal, automatic na sa iyo lahat. Pag dating ng pera mo, naisip mo agad, iikapot ang dubuto. Ano ba ngayon, 19? So, bitay, dadalhin ko na sa pastor ko. Kung hihintayin ko yung 19, baka madisgrasya, maibili ko ng ulam.
magastos ko to, o ibili ko ng damit ko. What's the use of all that? Napaka-importante na ang sarili mo na ipaghahanda mo. Ito na yung huling-huling tetrads. Ang ibig sabihin ng tetrads, blood moon. 4 na blood moon. Kung titignan niya, marami na sa US ang nagpapaliwanag ng tungkol dyan, sa internet. Maiintindihan niyo yung blood moon, para sa Israel yan eh. Noong 1492 nga, nung maganap yung blood moons na yan, pinersecute ang Israel noon, pinagpapatay ni Ferdinand, King Ferdinand at saka si Queen Isabella. Pumunta ngayon ng si Columbus, na-discover ng Amerika, kaya nagkaroon ng mga Hudyo sa Amerika. Tapos niya, noong 1948, sa mga Hudyo naman, naging one nation uli ang Israel. Nakabalik sila sa Israel. Tapos noong 1967, nakuha nila yung Jerusalem. Tapos lately, gustong papaksakan ng atomic bomb ng Iran, ng Israel, hindi nagawa. Hinawakan ng Diyos eh. Sinuportahan ng Diyos ang kanyang bayan. Panganay niya yan, hindi niya pababayaan. Tayo yung bagong Israel ngayon. So ang unang kukunin ngayon, yung bagong Israel. Tsaka niya susundan yung dating Israel sa tribulation period. Pero pag hindi ka nakasama ngayon sa tribulation ng baksa mo, hindi ka naman Israel. Paano ngayon yan? Nasayang na yung chance. So, isa lang ang chance, isa lang ang pag-asa. Ngayon ang pag-asa. Hindi mo alam, baka mamaya rapture na eh. Nag-rapture mamaya, i-access ka ng Diyos, namatay ka ba sa kasalanan? Ikaw ba'y makasalanan sa araw na to o nakapagsisi ka na nagbago na at dinidesisyonan mo na magiging bago ka? This time, susunod ka na. Magsisimula ka ng pananampalataya. Bago na lamang. Kaya we are being born again and again and again. Kasi nung ma-born again ka, kailangan ma-born again ka lagi. Ibig sabihin, lagi ka mamamatay sa dating pagkatao. Araw-araw kailangan sumasampalataya ka, araw-araw nakahanda ka. Pag hindi ganito, pag hindi ka nagsipagtiyaga, sa ikaliligtas mo, kapahamakan, sabi. Sa mga nagsipagtiyaga sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian at puri ng di pagkasira, ay ang buhay na walang hanggan. Dadapwat ang mga palaaway at ang mga hindi nagsisitalima sa katotohanan kundi bagkus nagsisisunod sa kalikuan ay ang kagalitan at kapuotan. So ito yung wrath of God. Malapit na yun eh. Pagbaba ng Panginoong Hesus, kukunin tayo. Rarapturein tayo after 7 years. Doon sa 7 years period na yun ang wrath of God eh. Tribulation period. Yung lahat ng galit ng Diyos, ibubuo sa mundo. Kasi wala na eh. Makasalanan ng lahat yun eh. Doon magsisimulang tatakanan ng RFID lahat. Magkakaroon ng mark of the 666. Gagawa na ang lahat. Magkakakikilos na ang Antikristo. Wala na pumipigil eh. So, ngayon ang pagkakataon. Tapos dadalhin tayo doon sa kwarto. Sabi sa Isaiah 26:21, habang nagtitribulasyon, nandun tayo sa kwarto. Isaiah 26:21. Ikaw ay parito, bayan ko. Pumasok ka sa iyong mga silid. In my Father's house there are many mansions. Maraming kwarto dun sa langit, bibigyan tayo ng bawat isa sa atin. Ang sabi dito sa Isaiah, ikaw ay parito, bayan ko. Sino ba'y bayan ng Diyos? Ay, iglesia ng Diyos. Ang lahat ng tunay na Kristiyano. Pumasok ka sa iyong mga silid at isara mo ang iyong pintuan sa palibot mo at magkubli ka sandali. For 7 years, magkikubli tayo. Kinumpute ko yun eh. Ratio and proportion, 42 seconds lang. After 42 seconds, bababa na tayo. Pero 7 years magaganap yun dito, sa lupa. 42 seconds lang yun, ratio and proportion. Sa talibod, magkubli ka sandali hanggang sa ang galit makalampas. So, ilalampas yung galit sa 7 taon. Alam nyo ba na ang araw ngayon, ay ganun pa rin ang araw ngayon, yung lakas ng init niya, yun pa rin. Kaya lang kung musira na yung ozone layer, nakatapat yun sa Antarctica eh. So, tutok na tutok yung UV rays sa Antarctica, tunaw ng tunaw. Alam nyo ba na 1 foot to 20 feet ang iba tataas ng bawat bansang mababa? Yung lahat ng Coastal Road, babaksak, lulubog. Netherlands, mababa yan. Yung China, at saka ang Bangladesh, lulubog yan. Somewhere in the US, malapit sa Florida, lulubog din yan. Sa tunaw na tunaw. Pero hindi gagawin ng Diyos sa mga anak na yan. Kukunin muna niya tayo. Bago lumubog ng tuluyan yan. Pero wala nang makakapigil dyan. Dire-diretso na yan. Kasama yun ang part ng tribulation period. Sapagkat narito ang Panginoon ay lumalabas mula sa kanyang dako upang parusahan ang mga nananahan sa lupa dahil sa kanilang kasamaan. Ililitaw naman ng lupa ang kanyang dugo at hindi natatakpan ang kanyang nangapatay. So malapit na to.
Kaya nasa atin yung mag-isip-isip ka. Sabi ng message eh. Suriin ninyo ang inyong sarili. Kayo ba'y sumasampalataya? Yung pananampalatayang hindi sumusunod, baliwala. So what's the use of that? Para sa inyong pagkakataon. Pero may chance pa, sabi sa Ecclesia, habang nabubuhay tayo may pag-asa. So yung pag-asang nalalapit, babaliwalain mo ba? Babaliwalain mo ba yun? Sabi ng Philippians 1:20. Ayon sa aking maningas na paghihintay sa pag-asa, na sa anumay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan, na gaya ng dati, gayon din naman ngayon, dadakilain si Kristo sa aking katawan. May katapangan ka ba? Katulad ni Pablo, na talagang pagdating ng araw, hindi tayo mapapahiya, ililigtas niya tayo. Yung ating pangarap, na makarating sa langit, sabi ni Sapagita, tulad ng isang ibon, tao ay lumilipad na makarating doon sa langit at tanging pangarap. Sabi ni Sapagita. Alam mo, magaganda message ni Sapagita eh. Ang pangarap ng tao makarating sa langit, yan ba pangarap natin? Ako, yan ang pangarap ko eh. So matutupad yung pangarap pag ginawa mo kalooban ng Diyos. Fulfilled ang pangarap. Pero ang pangarap mo, yumaman, nako, parurusahan ka ng Diyos. Sabi sa Proverbs 20:28. Basahin ko sa inyo ha. Proverbs 28:20 ha. Ang tapat na tao. So, tapat ka sa pananampalataya mo, genuine talaga, perfect ang faith mo, ay mananagana sa pagpapala. Ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman, ay walang pagsalang parurusahan. Magbibigti ka. Katulad ni Judas, nagmadali. 30 pirasong pilak agad. Cash on delivery. Pag naibigay ko ba yung epektos, yung mga aking tawag sa sindikato na yun, kontrabando, bayad na ako 30 pirasong pilak. Oo, sabi ng mga Pariseo, pagka-deliver kay Kristo, 30 pirasong, na-realize ni Judas, wala palang kwenta pera, ibinato, isinuli, ayoko na niyan. Sabi ng mga pare, blood money yan eh, ibili na lang natin ang value of the dead. Kung saan meron mga dayuan doon ililibing. Nagkaroon tuloy ng sementeryo dahil doon sa pagkakabenta ni Judas. So, parurusahan eh. Pero yung matapat sa pananampalataya, mananagana sa pagpapala. Ano ba talaga ang pagpapala? Matthew 25:34. Kung magkagayon sasabihin ng hari na nasa kanyang kanan, magsiparito kayo mga pinagpala ng aking Ama. So, pinalalapit ng Panginoong Hesus yung pinagpala ng Ama. So, meron pinagpala. Sino yung pinagpala? Mga pinagpala na manahin ninyo ang kaharian na kahanda sa inyo buhat ng itataglas ang libutan. O ano pala yung pagpapala? Kaligtasan. Yung pagpapala, ligtas ka. Ano yung nakasumpa? Sa 41 naman. Kung magkagayon, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin. Kayo mga isinumpa. Kaya pag hindi ka nag-ikipot na gandog, nakasumpa. Bakit? Magnanakaw di sa impyerno punta. Pera lang ba? Small time naman, di ba? Napaka-small time mo. Pera lang ba dahil lang pagpunta mo sa impyerno? Bibigyan kita. At natatandaan ko nga, pati best offering ng mga member ko, binibigyan ko. Baka pag best offering lang. Kasi ang pera gagamitin lang natin to glorify God. Huwag kang paalipin sa pera. Huwag kang paalipin kahit na do not owe anything to a man. Huwag kayo magkakaroon ng pagkakautang kahit na sino o anumang pagkakautang. Iwasan niyan. Kung magkakayo, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin. Kayo mga isinumpa at sa apoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Ba't ba dadalhin si Satanas sa impyerno? Hindi na natiling sumusunod sa Diyos? Yung umpisa mabait mabuti, sunod ng sunod dumating yung time, nagsawa. Sabi ni Lucifer, hindi na. I will sit in the throne of God and I will be God. At nakapag-ibanghelyo pa. Piruin mo, 1/3 ng mga angels
Nakuha ba niya? Ang galing mag-preach ni Hitler. Merong charismatic preaching si Hitler. Napasunod niya ang Germany. Only Germans will rule the world. We are the Aryan race. We are the Nazis. Napasunod niya, magaling siya mag-preach. Si Nebuchadnezzar magaling din mag-preach. Si Nimrod, ang galing din mag-preach. Napasunod niya ang mga tao. At itong Antikristo darating, napakagaling ding mag-preach nito. Mapapasunod niya yung buong United Nation. Siya mag-ahari sa buong United Nation. At matatalo ang Israel ng 7 taon. Sa 7 taon kontrata na yan, re-rape ng mga babae ito, susunugin ang lahat sa Ezekiel 38. Pagkatapos niyan, sasabihin ng Antikristo, I am God. O matatauhan ng Israel. Ayun palang si Kristo palang unang dumating. Yun pala talaga ang Diyos. Hindi pala ito tinanggap natin. Tatakbo sila ngayon. Yun na ngayon ang Battle of Armageddon. Hihingi ng tulong ang Israel kay Jesus Christ. So habang nasa kwarto tayo, bababa na tayo, nakakabayo lahat, nakaputi. Bumababa na yun. Tapos, sasabihin ng Panginoong Jesus, patay kayo lahat, patay lahat yun. Doon magsisimula ang 1,000 years reign of Christ. So, mayroong malalabi doon ng mga Gentiles. May maliligtas sino? Yung mga namundok. Kasi alam din ng mga nano kapag natataka ng RFID, yun ang 666. So, hindi sila mamumundok sila. Magiging savage sila doon. Talagang mga primitive sila doon. Yun ngayon nagagalugarin ng malalabi. Lahat ng na-rapture na anak ng Diyos, tayo mag-iibanghelyo doon. Hahanapin lahat yun at tatanggapin si Kristo. Ang lahat ng may tuhod, ang lahat ng may dila ay magsasabing, Jesus Christ is Lord. Amen!